Any thought po about sa Paxilica na balak po itayo sa Pilipinas? Ano na? Paxili? Paxilica. Yung Paxilica. Paxilica? Yeah, ma'am. Paxilica. Do you know anything about that? Wala ako. I cannot comment on that. Ulitin natin. Oh. Pakinggan nyo ha, nagilutang po siya dito. Hindi niya po alam yung Paxilica. Oh. Any thought po about sa Paxilica na balak po itayo sa Pilipinas? Ano na? Paxili? Paxilica. Yung Paxilica. Paxilica? Hindi, ma'am. Paxilica. Do you know anything about that? Wala ako. I cannot comment on that. Magko-comment, bobo nga. Ha? Paano nga magko-comment si Sara Duterte? Bobo nga ito, wala ngang alam. Diba? About Paxilica. Ano po ba yung Paxilica? Okay? Yung Paxilica po ay isang planong malaking technology at industrial park na itatayo malapit po sa New Clark City, Tarlac, Pampanga area po. Okay? Ano po yung layunin nito? Magtayo ng pabrika ng computer chips. Magkaroon ng mga AI, artificial intelligence facilities at data centers. Ayan lumikha ng mahigit 100,000 trabaho para sa mga Pilipino. Makahikayat ng malaking puhunan mula sa ibang bansa. Marami pong tumututol dito mga pre. Bakit po may tumututol? Dahil may pangamba ang iilan po. Baka, malaki ang magamit na tubig. Kasi, alam nyo po, pag mga computer chips po, mainit po yan. So, kailangan po ng tubig yan mga pre. Araw-araw, tubig. Kasi, umiinit yan eh. Diba? Mataas na konsumo ng kuryente. Baka magka-shortage po tayo. Pag may Paxilica na po sa Pilipinas. Diba? Alam niya naman po sa Pilipinas, minsan nasushort po tayo ng tubig, kuryente, tapos papasok pa yan, nagkalit-silit na. Makakapekto din po ito sa kalikasan kung hindi maayos ang pagpatupad. Bakit po? Bakit makakapekto? Kasi ang lawak po nito mga pre ay humigit kumulang 1,620 na hektarya. Diba? Ang sukat nito para kang parang pinagsama po yung mga libu-libong football fields sa isang lugar. Imagine, libu-libong football fields po sa isang lugar. Pag samasamahin mo po yan. Imaginein mo na lang kung gaano kalawak yan. Imaginein mo na lang kung gaano karaming tubig ang kailangan dyan. Imaginein mo na lang kung gaano na kuryente yung magagamit dyan. Sa Pilipinas, minsan palaging brown out pa. Short tayo ng kuryente. Sa Pilipinas, minsan, yung tubig, short pa po tayo. Ngayon, kung magkakaroon ng Paxilica sa Pilipinas, magkakaroon nga ng trabaho, paano yung tubig? Paano yung yung kuryente mga pre? Diba? So, mahihirapan po tayo. So, kung kayo po yung tatanungin, pabor po ba kayo dito o hindi? For now, kung walang malinaw na plano po, dapat makita muna ng publiko yung plano talaga. Kung walang plano, mukhang alanganin po. Pero, dapat bago sana itayo yan, makita ng publiko yung plano. Kung paano tatakbo yung project na yan. Saan kukuha ng tubig, paano yung kuryente, di ba? So, yun po yun. So, anyway, balik na tayo dito kay Sara Duterte bobo. Ini-explain ko lang kasi si Sara bobo po, walang alam eh. Vice President ka, hindi mo alam. Ako po, tayo dyan. Tuloy. Any thought po about sa Paxilica na balak po itayo sa Pilipinas? Ano na? Paxili? Paxilica. Yung Paxilica. Paxilica? Hindi, ma'am. Paxilica. Do you know anything about that? Wala ako. I cannot comment on that. VP Inday, just to close out the interview, do you have a message to the Filipino people? Actually, there's a lot of statement coming from, or reaction nila sa SONA na pawang promises lang daw kuno ni BBM. And actually, I'm one of the many Filipinos who are very much excited, no, sa 2028 election kung magkakaroon man, ma'am. What's your message to people like me and millions of us? Para na ako silang plaka pa sa Sira ka naman talaga. Ngayon mo lang nalaman. Kami matagal na ito sa mga naniniwalang parang sirang plaka si Sara Duterte, mag-like muna kayo dyan like, share, subscribe po tayo dyan
Ma'am Teresita Daywa, shoutout po ha. Siyempre, Faceless Row, shoutout po sa iyo ha. Tuloy natin. Ulit na masasalamat sa lahat ng ating mga kabayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Pero pareho pa din yung aking mensahe. Ang aking mensahe is a message of gratitude sa patuloy na Pansin ko lang nagpa-interview si Sarah dyan, tapos yung buhok niya medyo buhaghag. Hindi man lang nag-ayos, no? support. And I can Wala, napansin ko lang naman. Napansin ko lang. Kasi Vice President eh. Diba? only pray that God will bless you. Ano daw? Ano daw? Support. And I can only pray that God will bless you. Sabi mo, punta tayong impyerno. Tapos ngayon, God, mag-pray ka na God will bless you? Akala ko ba, ikaw yung papalit kay Satanas sa impyerno? Bakit ngayon may pagad-gad ka nang nalalaman? In your personal lives because of your love for your country. And kanina tinanong pa si President Duterte kung meron ba siyang mensahe para sa inyo dito sa labas na nasa Duterte Street. Meron siyang mensahe pero in general kasi yung kanya pinadala na mensahe at sasabihin ko verbatim. Sabi niya, my best wishes to the men and women and LGBT of the Philippine National Police and the Armed Forces of the Philippines. You are very close to my heart Josephine Barrio, shoutout po ha. because you offer your lives for the country. VP, Maniwala ba kayo doon na sinabi ni Digong yun? O baka gawa-gawa ni Sarah yan? Bagay, sila-sila naman yung nagbubulahan dyan. Tuloy-tuloy nyo lang yan, yung pagbubulahan dyan. Lucy Minagawa, shoutout po ha. Solomon Iscano, shoutout po. Mahilig naman silang kahit hindi siguro sinabi ni Digong, gawa na lang akong kwento para mabalita. Para sabihin ng mga didilis, I love you talaga, tatay. Sige lang, gamitin nyo na lang gamitin si Digong habang nandyan. Maggamitan kayo. Kawawa nga naman si Digong, nagagamit nila kahit nakakulong na. Diba? Ako'y naniniwala din na yung mga malalapit kay Digong ngayon. Gusto nila mamatay na si Digong para, diba, magamit nila sa pampolitika nila. Ganoon naman sa Pilipinas, pag namatay yung tatay mo, ang anak tatakbo, mananalo. Ganun yun. Baka nga ganun yung gusto nila. Baka lang naman. Hindi ko naman sinasabing ganun nga. Okay? Alam naman natin yung utak nila eh. Ispa ko yan doon para hindi ko makalimutan. Yan yung verbatim. may pahabol na question daw, Ma'am, ma'am. last, speaking of mensahe, any message ng kaya Senator Rodante Marcoleta? Oh, yes. Nagbisita ako sa kanya immediately after nung nag-submit siya sa court. And I will speak to him very soon. Pagbalik ko ng Pilipinas, meron ko mga schedules na pagbisita sa mga Loading. Loading ang otik. Ang otik ba otik? Ano nga sasabihin ko? Bobo kasi ako eh. Ano nga sasabihin ko? Bobo kasi ako, hindi ko maintindihan yung pinagsasabi ko eh. politicians and mga individuals na nagsusuporta ng mga politicians na nasa detention. Thank you, ma'am. Thank you, VP. Mabuhay ka. Salamat, mabuhay kayong lahat. Mabuhay din kayo. God bless you. God bless. Maniwala kayo pag God bless ni Sarah, demonyo naman yan. Pa kayo maniniwala dyan, ha? Ang demonyo, mahirig alam nyo, yung demonyo, nagpapanggap na anghel yan. God bless, God bless. Anyway, ito na. Panoorin natin ito, itong pinaglagyan ng pina-in cash na 125 million pesos. Kinwestiyon po ito
ni Senator Raffy Tulfo. Ayan ha. Usaping 125 billion pesos po sa impeachment trial po ito ni Sara Duterte. So, pakinggan nyo po yung nauutal-utal, no, na parang iba-iba po yung sagot nitong babaeng ito. Pakinggan po natin. Hindi masyado klaro sa amin yung sinabi mong mga bag ang pinaglagyan nitong 125 million. Anong klaseng bag muli? Sa pagkakaalala ko po, ito po isang malaking mahabang bag. Oh, isang malaking mahabang bag. Okay. Tandaan nyo 125 million pesos. Anong pinaglagyan? Isang malaking mahabang bag. Isa. Ulitin ko. Sa pagkakaalala ko po, ito po isang malaking mahabang bag. Isa. Sabi mo, isa. Ulitin ko Tandaan niyo po yung sinabi niya. At tandaan niyo yung tanong ni Senator Raffy Tulfo. Tandaan niyo. Oh. Hindi masyado klaro sa amin yung sinabi mong mga bag ang pinaglagyan nitong 125 million. Anong Mga bag. Oh. klaseng bag muli? Sa pagkakaalala ko po, ito po isang malaking mahabang bag. Na Mahaba. parang, Okay, so pwedeng dinescribe niya nga lang na isang malaking mahabang bag. Pero may karugtong yan eh. Oh. dinescribe ko nga po as Duffel like, bag? Gym bag? gym bag po. Iba po kasi Gym yung bag. duffel bag sa bank. So gym bag ano kalaking? Isang Mahaba lipa? Okay. Ayon sa BSP ang one Dapat kasi pinicturean nila noon kung ilalabas yung pera. Dapat may picture yan. Pero kasi kung nanakawin mo kasi yung pera, di mo nakukuha na ng picture yan. Nanakawin mo nga eh. O ngayon, pinaharap ka dyan, pina-explain ka, nagkautal-utal ka. O, ito, tuloy. million, approximately 1 kilo. So that's 125 million. So si Gina lamang ang nagbitbit ng 125 kilos palabas ng bangko? Ang alam ko pong assistance po na naalala ko po ay nag-provide po kami ng trolley. Ng trolley. At Opo. mag-isa lang si Gina. May kasama po sila eh. Hindi ko lang po ma-recall. So ilang duffel bag po ulit? Mga 3 to 4. Mga 3 to 4. Ilang duffel bag po ulit? 3 to 4. Hindi po siya sure. Hindi po siya sigurado. Ilang piraso na nga lang, hindi mo pa matandaan. 3 to 4. Wow! Bags po. I mean, so, Nauutal si nanay. Lula. 4. Bags. Yung sa Gym 125 bags. million. Gym bags. Dapat sigurado. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay, salamat po sa pakulay Baby Leonora. Salamat po. May jacket ka na po ba? Jacketan nga natin to. Salamat po. 3 to 4. Kasi kung 125 million at 3 gym bag, yung gym bag, ano nang kalaki yun? Mahaba Mukhang hindi po. mahaba. Opo. Kakasya ba dyan 125 kilos? Baka nagkakamali kayo. Mga 3 to 4 bags nga po. Dapat precise po kayo. Dapat ginadjust daw nyo yan bago paglabas. 3, 3 to 4 bags. Nakalimutan pa. Pwede naman 3, 4. Hindi naman libo-libong bag yan eh. Madali pong tandaan kung ilang piraso lang. Bakit 3 to 4 bags talaga? Diyan pa lang, kaduda-duda na po yan. Diba? 3 to 4 bags. Diyan mo nilagay yung 125 million pesos na ginastos lang ni Sara Duterte sa loob ng wala pang 24 hours. 3 to 4 bags. Ako po, kahit bigyan nyo, utusan nyo po ako ngayon, padalhin nyo ako ng bag na may lamang pera. Halimbawa, 4 na piraso, ako magdala, mag-deliver ako doon kay sa isang negosyante, kasi pang-business niya, deliver ko. 3 bag. Tanungin mo ako after 1 year, hindi ko po makakalimutan yan kung ilang bag yung hinatid ko doon. Sasabihin ko agad, 4 po. Hindi na kailangan ng 3 to 4 bags. Parang nag-i-estimate ka lang, wala kang alam. Hindi mo naman ini-estimate yan eh. May alam ka. So, dapat alam mo yung isasagot mo. Pero kung pinapa-estimate lang sa'yo, pwede yun, 3 to 4 bags. Hindi naman, may alam ka eh. Di ba? Paldo si Sara. bags ang lumabas, ang pinaglagyan. Hindi na po namin yan, Okay, sige. Pero dapat, you should be appropriate. Pero kasi kung nanakawin mo yung pera, hindi mo na kailangan picturean, hindi mo na kailangan tandaan, nanakawin mo nga. Pero kung nagkabukingan na, mag-i-estimate ka na lang, 3 to 4 bags. Ganun lang.
approximate, precise kasi we're talking of impeachment of the Vice President dito. Hindi dapat yung parang kalkulasyon lamang. Mm. As much as possible. Opo, mga gano'n, 4 bags. Okay. 4 bags. Kanina 3 to 4 bags. Ngayon, sure na, 4 bags. Wala talaga. Parang ginagago mo na yung sarili mo, Lula. Huwag naman pong ganon. Now, wala bang, kasi alam ko pag ganun kalaki amount, kuminsan yung bangko nag-offer doon sa depositor na i-deliver yung pera sa lugar na gusto nilang pupuntahan ng perang yon through the what we call armored car or armored vehicle. Hindi ka nag-provide ng ganon? Hindi po. si ano ni... Bakit nga naman magpo-provide? Bakit pa magre-request sa bangko? Baka makahalata pa yung bangko kung saan dadalhin. Diba? Sila na lang magdala. Ano ka ba? Ano ka ba, Senator Rapi Tulfo? Hayaan mo na sila. Alam na nila kung saan dadalhin yun. Diba? Kasi, syempre, malaking pera yan. 125 million. Kailangan ng, kailangan maging secure talaga yan. Armored vehicle, or yung galing sa bangko talaga, ikakarga doon, magre-request ka, para yung pera makarating doon sa safe na pag-a-applyan ng pera na yan. Paglalagyan ng pera na yan, dapat ganun. Pero hindi na po nila ginawa kasi ang tingin ng taong bayan, hindi na nila ginawa yan kasi ibubulsa na. Kasi kung susunod pa nga naman yung bangko, malalaman pa yung kung saan mapupunta yung pera, di ba? Magkakabukingan pa. Di ba? Catherine Lucido, shoutout po yan sinasabi ko. Bistado. Wala po kasi kaming memorandum of agreement regarding po sa services, cash services po, or cash delivery. So, hindi nag-request yung OVP ng Walang memorandum of agreement pero dapat nag-request kayo. cash delivered through armored vehicle papunta doon sa back Wala to their po, office. Walang plano. Walang plano. Walang planong mag-request. Klaro po ha, walang plano. Bakit po walang plano? Ayaw po nila eh. Kasi kung ganun kalaking pera, kung ako po alimbawa, isa akong negosyante, magre-request po ako kasi malaking pera po yan. Baka mamaya may mangyari pa, diba? I-request ko para mahatid po ng safe yung pera. Pero kung illegal po yung gagawin ko, wag na po tayo mag-request ng memorandum of agreement. Wag na, kasi papalusutin ko na tong pera ko, bubulsa ko na eh. Ito yung sarili kong pag-analyze, mga pre, ganun, di ba? So, ayun ako, taong bayan ang niloloko ng ating Vice President. Hindi lang po taong bayan, pati mga DDS, niloko po ng Vice President. Nilin lang po ng Vice President. Diba? Ang tibay. Kaya kayo po, ano po yung inyong komento dito? Ano po yung inyong reaksyon? Pa-comment naman para mabasa po natin yung inyong kanya-kanyang opinion at reaksyon. At syempre, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel, mga pre, para always po kayong updated dito sa ating mga banat dito sa YouTube. Ayan may TikTok po tayo dyan may Facebook. Ilang likes na po ba tayo dyan? Mag-like na po kayo! Like na! Diba? Ring the bell button, mga pre, para updated po kayo. May TikTok po tayo dyan, may Facebook po tayo dyan. Kompleto po yan, mga pre. Ayan. So, yun.